Maganda, itong si Bimbi open naman sa kanyang nanay. Eh, 'di ba, usually halimbawa ako hindi noong panahon ko na teenager, alof tayo mga kababayan. Alof po ako na na mag-open up ng mga tungkol sa love life sa aking mga magulang. Kasi sabi ng aking tatay, noong ako nasa high school pa mga kababayan, pag may mga babae niyang lumapit sa inyo, lumapit sa iyo, isiwag mo niya. Ang ibig sabihin ng isiwag, iganon. Ah, ang ibig niya sabihin ng tatay ko, umiwas ka niya sa mga babae. As if naman niya, Mr. Maravillas, lapitin ka ng mga babae. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. May iba naman tayo ng kwento kasi puro politika na lang. Showbiz naman po tayo. Ikaw niya, Mr. Maravillas, di ka man bago mag-showbiz. Anong hindi? Nung nasa mainstream media po ako, lahat ng uri ng balita, binabalita namin sa radyo. Pati showbiz. Kung ano yung hilig ng ating mga tagapakinig, mga viewers, mga kababayan, may pagka boy-abunda tayo mga kababayan noon. Yan na niya, Mr. Maravillas, yung balita sa showbiz. Si Bimbi kasi po, yung anak ni Chris Aquino, may nagugustuhan na rin mga kababayan na babae. Kaya natuwa tayo kasi ngayong panahon kasi maraming mga relasyon na hindi dapat, di ba? Lalo sa showbiz, marami kasing boy abunda at saka vice ganda. Yan ang uso ngayon mga kababayan, yung boy abunda at vice ganda. Pero natuwa tayo sa balita ni Chris Aquino kasi yung anak ni Chris na si Bibi, straight siya, ang nagustuhan, babae. Di ba? Magandang pag-usapan po. And sabi dito, Chris Aquino reveals the best gift she gave son Bimbi on his 19th birthday. 19 years old na pala mga kababayan, napakalaki nitong si Bimbi. Kasi yung tatay nito, basketball player, si James Yap, di ba? Matindihan niya, Mr. Maravilla, si Chris Aquino, yung mga anak, iba-ibang tatay. Ganon talaga. Paano hindi pinalad itong si Chris Aquino, mga kababayan, sa kanyang mga karelasyon. Si Joshua, yung tatay, si ex-senator, ex-senator agad mga kababayan. Hindi pa nanalo, ex-senator na, Philip Salvador. Ganon talaga mga kababayan, lalo sa showbiz. Naging normal na yung ganito. Pero tayo po ay hindi man tayo judgmental. Di ba? Talagang nangyayari ang ganyang mga relasyon since biblical times. Di ba? Maraming ganyan mga kababayan na mga known personalities in the Bible na multiple yung mga karelasyon. Di ba? Lalo yung mga kings. Si Chris Aquino, showbiz siya, at saka presidential sister. But anyway, niya, Mr. Maravillas, yung balita kay Bimbi. Maganda yung balita mga kababayan kay Bimbi kasi ang nagagustuhan niya, sabi ng kanyang nanay na si Chris Aquino, babae. Di ba, mga kababayan, hindi na-influence ni Vice Ganda at saka
ni Boy Abunda. Alam pa naman ninyo sa showbiz, malakas yung impluensya. Sabi dito po sa balita, even with numerous health struggles in the past years, Kris Aquino has continued keeping her fans and loyal followers updated with sporadic posts on social media. Medyo natutuwa tayo kasi alam po ninyo, itong si Kris Aquino, paborito ko to nung panahon. Kasi unang-una maganda siya at saka cute naman po yung mga pelikula niya. Madalas nating pinapanood. Kaya lang ito nga po, hindi siya sinuwerte, hindi mapalad pagdating sa sa love life. Hindi siya pinalad. Pero ang maganda sa kanya, yung kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak, talagang makikita natin. So sabi dito, having just been released from the hospital last month, the country's queen of all media shared her thoughts on her son Bimbi Yap's 19th birthday. In the early hours nung Sunday, excited mga kababayan si Kris kasi yung kanyang anak may nagugustuhan na isang babae. So sabi dito sa balita ng ABS-CBN, sa kanyang Instagram post, Kris shared a short video clip of Bimbi tucking her into bed at night along with her older brother, itong si Joshua, yung anak ni Kris kay Philip Salvador. In the clip, Kris can be heard asking her son about the girl he is interested in. Maganda, itong si Bimbi open naman sa kanyang nanay. Di ba? Usually, halimbawa ako hindi, noong panahon ko, na teenager, alof tayo, mga kababayan. Alof po ako na mag-open up ng mga tungkol sa love life sa aking mga magulang. Kasi sabi ng aking tatay, noong ako nasa high school pa mga kababayan, pag may mga babae niyang lumapit sa inyo, lumapit sa iyo, isiwag mo niya. Ang ibig sabihin ng isiwag, iganon, ang ibig niya sabihin ng tatay ko, umiwas ka niya sa mga babae. As if naman niya, Mr. Maravillas, lapitin ka ng mga babae. Iwan ko sa tatay ko kung bakit ganun. Siguro, ayaw niya lang siguro ako na at my young age, matukso sa mga babae. Ganun lang yon. Kasi yung ating mga magulang, di ba? Lalo't anak mahirap. Ganon yung mga balita sa amin noon at the usual experiences. Yung mga magulang, pinapag-aral yung mga anak. Pagkatapos, ang nangyari, hindi nakapagtapos yung mga anak kasi ayon, nakapag-asawa ng maaga. Ang tawag sa amin, nagdinurak, flirting. Kaya sabi ng tatay ko, pag may lumapit niya sa yung babae, i-ganon mo, ipaalisin mo. Huwag ganyang makikipag-flirt sa mga babae. Strict yung parents ko, mga kababayan. Kaya ako naman po, noong panahon ko, hindi ako nag-open up kung may nagugustuhan akong babae. Kasi galit yung nanay ko, galit yung tatay ko. Pero ngayon hindi. Yung sa mga anak ko, iba yung iba yung trato ko. Parang ganito kay Kris Aquino. Di ba? Mas maganda na yung mga anak natin mag-open sa atin about relationship. Pag hindi, baka mapariwara. So itong ginagawa ni Kris Aquino, maganda. Kasi ba naman, siyempre, yung kanyang experience bilang isang dalaga. Although yung anak niya, parehas lalaki. Pero si Juan, hindi na yon kasi siyempre, autistic yon si Joshua. Pero ito, si Bimbi ngayon. Straight itong si Bimbi at hindi autistic. Kaya excited mga kababayan si Kris Aquino na yung anak niya may nagugustuhan na pong babae at straight siya. Di ba? Straight yung kanyang anak.
Kaya sabi dito sa post ni Chris Aquino, mga kababayan, I never thought I'd be excited for the day when Bim really likes a girl. O, di ba? Ayos. He told me he feels she's special. My birthday wish for my bunso is that she does become his first girlfriend. And who knows, God willing, also his last. Yes, I'll be very blessed to have her for my daughter-in-law. In 7 or 9 years, sabi niya. 7 or 9 years, 19 years old yung kanyang yung kanyang anak, mga 26 years old or 29 years old, pwede nang mag-asawa. O di ba? Tama na yung ganon, mga kababayan. Kahit 25 years old. Kami nga po ni Mrs., nag-asawa kami. Walang plano. Di ba? Sabi kasi sa kanta, kapag tumibok ang puso, lagot ka na. Di ba? Ganon lang yun, mga kababayan. Ilan ba yung edad namin? 23 years old ako nang nag-asawa. Si Mrs. 21 years old. Kaya mas nauna pa kami ni Mrs. na mag-asawa kaysa kay President Bongbong Marcos. 33rd anniversary ng ating Pangulong, wedding anniversary, just several days ago. Nakita ko yung ating Pangulo, sweet na sweet, with Lisa Marcos. At nagluluto sila, mga kababayan. Ito, nagluto silang dalawa. 3 days ago, happy 33rd to the man who does not just promise, he delivers. Very sweet yung ating Pangulo. Di ba? A model family. Hindi wasak na pamilya. So, 33rd wedding anniversary sila. Kami 36 years old na eh. 36 years wedding anniversary kami noong March 29. So, going back kay Chris Aquino, ang pangarap niya mga 27, 29 years old si Bimbi, makapag-asawa. So, tamang-tama na yun po. Para naman magkaapo. In fact, yan talaga, mga kababayan, yung pangarap ng bawat nanay at tatay na magkaapo. Di ba? Ako nga po, until today, yung 4 kong anak, wala pang mga karelasyon. Pinupos ko na nga yung aking eldest son kasi 36 years old na rin. Ano ba? Hindi ko malaman kung kailan na yon mag-aasawa kasi iwan ko ngayon yung mga kabataan parang ayaw na ng responsibility. Diba? Noong panahon ng ating mga nanay at mga tatay, kapag tumibok ang puso, ayun, asawa agad. Diba? Kaya yung mga nanay at tatay natin, lolo at lola, nag-aasawa, 16 years old, 14 years old. Ngayon, hindi na, mga kababayan. Talagang kailangan planuhin. At with this story ni Chris Aquino sa kanyang anak na si Bimbi, kahit ako kinikilig, di ba? Napifeel ko ang excitement ni Chris Aquino, mga kababayan. Lalo, siyempre, siya kaka-recover pa lang sa sakit. So, sabi dito ni Chris Aquino sa kanyang post, I've been asking Bim the past couple of weeks if we can send her flowers, balloons. Siya na yung nagpo-post, mga kababayan, kung pwede daw siyang makapag-send. Parang siya na yung gustong manligaw doon sa babae para sa kanyang anak na si Bimbi. May ganon, mga kababayan. Mas excited siya. Candies, chocolates, food, 1/2 of a couple hoodie in white since it's summer. I asked Bim if she had a new phone. He freaked and said, "Mama, chill."
Mas excited si Chris Aquino. Gustong siya na yung manligaw para sa kanyang anak. You're overwhelmed. You're overwhelmed her because she'll know it's not from me, but from you. Please, let it flow. Ma-overwhelm niya yung babae at saka malalaman naman niya yan na hindi man galing sa akin kundi galing sa'yo. Ganon talaga mga kababayan ng mga magulang, minsan mas excited pa sa mismong anak, lalo siyempre kung gusto mo rin yung tao, yung nagugustuhan ng anak mo, mula din naman sa magandang pamilya, kilala mo naman yung pamilya na hindi man pamilya barumbado. Di ba? Yan ang gusto natin. Siyempre, i-BBI mo. Anong ori ba ng pamilya yung nagugustuhan ng anak mo? Kasi kung pamilya ng mga drug lords, mapasama doon sa sindikato yung anak mo, mahirap na. So hindi natin maalis mga kababayan yung mangialam talaga yung mga magulang. Ako din, ganun din ako sa mga anak namin. Kung sino yung nagugustuhan, binibiyay. Pero hindi naman tayo yung tatay or nanay, si Mrs., na masyadong nangingialam sa damdamin ng mga bata. Hindi naman ganon. Suggestion lang. Guidance, di ba? Importante yung guidance pa rin ng magulang. Kasi yung karelasyon, mga kababayan, ng anak mo, halimbawa na pangasawa, kung hindi maganda yung pamilya, baka mapahamak lang at kawawa yung inyong magiging mga apo, yung anak mo mismo kawawa, tapos yung mga magiging mga apo mo, siyempre ganon ang iniisip ng isang magulang, di ba po? Ngayon, tungkol naman sa kalusugan ni Chris Aquino, mga kababayan, sabi dito, although still undergoing treatment at home, Chris continues to show a positive and hopeful spirit, sharing the latest update on her new medical team with the help of actor Dingdong Dantes. Nakita nga natin itong si Chris Aquino kasama si Lisa Marcos at yung ating Pangulong Bongbong. Nagpa-picture sila. So wala na yung mga conflict sa political past, mga kababayan. Lumipas na rin. At maganda itong mga nakikita natin sa kanila. And with the recovery ni Chris Aquino, baka finally bumalik na. May podcast yata na gagawin si Chris Aquino. So babalik siya sa pag-host. So that will be exciting, mga kababayan, para sa kanya mga followers, mga fans ni Chris Aquino. So yun, mga kababayan, yung ating showbiz balita dito sa ating podcast. Para iba naman po. And later on siguro, yun ang magiging direksyon natin dito sa ating isang channel. Actually, ito yung design talaga ng Life with Dante M. We talk about relationship, not anymore politics kasi toxic na masyado ang politika natin. So punta tayo sa entertainment naman po para magaan lang sa pakiramdam. Di ba po? So ito yung magiging direksyon na ng ating channel, at least itong isang channel natin, Life with Dante M. Na yun man talaga yung design ko nito. Kaya lang, dahil sa init ng politika, nadamay rin yung ating channel. Lahat ng ating channel, puro na lang politika. So, balansin natin, mga kababayan. Kailangan may entertainment din para gumaan yung ating pakiramdam, gumaan yung ating mundo na punong-puno ng masasamang kwento tungkol sa politika, mga kontrobersya at korupsyon. Lagi na lang ganon.
So ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.